Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti lamang ang nakasusumpong niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ay bahagi ng tinatawag na Sermon sa Bundok. At narinig natin, meron pa itong tatlong bahagi, tatlong katuruan ng ating Panginoon na hindi naman talaga related sa isa't isa. Narinig natin yung una, sinabi niya, huwag niyong ibigay ang banal na bagay sa aso at huwag ibigay ang inyong perlas sa baboy. Doon naman sa pangalawa, narinig natin yung golden rule. Gawin mo sa iyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. At pangatlo, sinabi niya, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat sa maluwag na daan pumupunta ang marami, ngunit walang buhay doon, pero sa maliit na daan, sa makitid na daan, kakaunti lang ang nakasusumpong, ngunit nandoon ang buhay. Pero ang tatlong ito ay magkakaiba. Pero siguro, kung susubukan nating i-summarize ito sa isang bagay, sa isang salita, iyon ay ang salitang ingat o ingatan. Unang-una, sinabi ni Jesus, huwag niyong ibigay ang bagay na banal sa aso at huwag niyong ibigay ang perlas sa baboy. Ginamit ng ating Panginoon na example itong aso at yung baboy dahil sa kultura at pananampalatayang Hudyo, ang aso at baboy ay mga hayop na itinuturing na madumi. Pero kung titignan natin, kung iisipin at pagninilayan natin, pwede nating sabihin na mag-ingat ka. Mag-ingat ka o ingatan mo ang iyong pananampalataya at ang iyong sarili. Na ibig sabihin, ano ba yung mga bagay na banal? Huwag mong ibibigay sa aso. Ibig sabihin, yung ating pananampalataya, ingatan natin at huwag natin masyadong i-expose sa mga tao na hindi naman naniniwala. Kasi may mga bagay sa ating pananampalataya na hindi naman alam at hindi maiintindihan ng ibang hindi nananampalataya. Huwag na tayong lumayo. Tayo
bilang mga depoto ng Jesus Nazareno, may mga bagay na ginagawa tayo na hindi naman naiintindihan ng mga hindi deboto, ng mga hindi nananampalataya. Katulad ng paghipo natin sa imahe ng mahal na Jesus Nazareno, katulad ng pagdedebosyon natin sa mahal na Jesus Nazareno, hindi naman lahat nakakaintindi niyan. At kung isasabihin natin ito, kung ibabahagi natin ito sa mga tao na sarado ang isip, sa mga tao na walang pananampalataya, hindi naman nila tatanggapin iyon. Minsan nga pagtatawanan pa tayo, minsan kukutsain pa tayo, at minsan pagbibintangan pa tayo na sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Bakit? Dahil hindi naman nila naiintindihan. At ito yung sinasabi ng ating Panginoon, huwag mong ibibigay ang bagay na banal sa aso. Na ibig sabihin, huwag natin masyadong ibabahagi ang mga bagay sa pananampalataya natin sa mga tao na hindi naman nakakaintindi. Sa mga tao na sarado naman ang isipan. 'Di ba? Ganito sa ganitong paraan, minsan naaaka yung mga kapatid nating Katoliko sa ibang relihiyon. Kasi dahil hindi masyadong naiintindihan ng pananampalataya, hindi masyadong nakikilala ang ating pinaniniwalaan, nag-e-engage doon sa mga tao na ang pakay naman talaga ay hindi maintindihan ng pananampalataya natin, kundi ilayo tayo sa pananampalataya natin. Kaya ang paalala sa atin, ingatan ang ating pananampalataya at huwag itong masyadong i-expose, huwag masyadong ibahagi sa mga tao na hindi naman talaga naniniwala. Dahil ang gagawin doon, lalapain lang tayo, babalingan lang tayo, katulad ng ginagawa ng mga asong gubat. In the same way, ingatan natin ang ating sariling buhay. Ano ba yung perlas natin? Sabi dito ng ating Panginoon, huwag mong ibigay ang perlas sa baboy. At ano yung perlas natin? Yung mga bagay na mahalaga sa atin. At ano yung mga bagay na mahalaga sa atin? Bukod sa mga bagay, sa mga specific na bagay na pinahahalagahan natin, ang bagay na mahalaga sa atin ay yung sarili nating buhay, yung sarili nating kwento, yung mga iniingatan nating sekreto. Meaning, ingatan natin o mag-ingat tayo sa pagbabahagi ng mga sarili nating kwento, ng mga sikreto natin. Ingat sa mga pinagsasabihan natin. Dahil may mga tao na kahit iniingatan natin yung mga sikreto natin, yung buhay natin, yung kwento natin, pag binahagi na natin yan, pwedeng hindi nila ingatan. Pwedeng gawin pa tayong subject ng tsismisan, subject ng kwentuhan. Kaya ang paalala sa atin, ingatan din natin ang sarili nating buhay. Ingatan natin ang sarili nating kwento. At baka naibibigay na natin yung ating perlas sa mga baboy. At ang paalala din sa atin, gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin nila sa iyo. At ito yung golden rule na sinasabi sa atin. Gawin sa iba ang gusto mong gawin sa iyo. Napakasimple lamang. Pero sa huling paalala ng ating Panginoon, pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Pero mahirap ang daan o makipot ang daan patungo sa buhay. Ibig sabihin, ang daan patungo sa buhay ay hindi madali. Pero ang totoo niyan, sa buhay natin, wala naman talagang madali. Sa buhay natin, ang katotohanan, wala naman talagang madali. At walang madali kung gagawin natin ng tama ang lahat ng bagay. Kasi 'di ba, kung susundin lang natin yung ating kalayaan,
Kung gagawin lang natin lagi yung gusto natin, kahit may naaapakan tayong tao, kahit hindi natin nasusunod ang Diyos, kahit hindi natin nasusunod ang utos ng Diyos, di ba? Madali ang buhay. Para kang naglalakad sa maluwag na daan. Wala kang iniinda, wala kang pinapansin. Pero kung sinusunod natin ang utos ng Diyos, kung sinusunod natin ang pag-iingat sa ating kapwa, talagang magiging makipot ang ating daan. Pero ang paalala sa atin, ang makipot na daan, patungo sa buhay. Kaya nga, hindi madali. At kapag ka ang isang bagay hindi madali, saka natin kailangan ang pananampalataya. At sa isang tao na lumalakad sa makipot na daan, ay ang isang tao na merong pananampalataya. Ang isang tao na merong pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Dahil sa isang Kristiyano na merong pananampalataya at pagmamahal sa Diyos, kasama ng malasakit sa kapwa, ang makipot na daan, ang makipot na pinto ay mas nagiging madaling tahakin. Mas nagiging madali ang landas patungo sa buhay. Amen.